Pero na tayo ba, nag-usap kami. Hindi kami masyado nag-expect na yung gross niya talaga is umabot sa ganyang kalaking halaga. So very thankful kami and actually nagulat din kami pagkakita namin sa Instagram. Grabe talaga. Kasi I think nung ghosting, ako rin yung nag-host. Yeah. And grabe yung maturity, yung change ng characters nyo. From ghosting to, of course, dito, syempre sa ghosting medyo puppy love. Ito naman mas mature na role na for you guys. Kamusta yung pag-shift nyo sa roles ninyo? Yes! Pag tumingin ako sa ibig sabihin, ikaw ang unang sasagot. Sa akin, siguro mas malalim compared kay Trev sa kay Mac. Mas malalim si RR and mas kahit isang streak yung backbone niya as a best friend lang. Pero yung lalim niya, mas complicated siya kumpara dun sa dalawang character na play ko sa Ghosting. So, challenging. Yung role ko naman bilang si Janine. Actually, same na yung pangalan ko eh. Sa Almost Us at sa Ghosting. Same na Janine, nagulat na lang ako. Pero si Bulots na lang. Si Bulots kasi meron siyang hugot. Meron siyang lalim na hindi mo makikita kay Janine sa Ghosting. So, mas na-challenge ako sa character ni Bulots kaysa kay Janine talaga. Kasi si Janine kasi sa Ghosting, happy-happy lang siya eh. Parang, nalaglag. Yung character kasi ni Janine sa Ghosting, happy-happy lang siya. Ang pinaproblema niya ng lagi, love life. And si Bulots kasi, malaki yung pressure sa kanya pagdating sa pag-aaral. Kasi yung mami niya is attorney. And gusto ng mami niya, same sila maging attorney. Right? So may lalim din talaga si Bulots. Grabe yung pressure din yun, no? As a child. Pero ito, JM and Fiam, I also want to know, syempre, of course, like what you mentioned, hugot. And alam mo, maraming, like, not only, syempre, supporters nyo, but even casual viewers na impress dun sa performances nyo, kahit na, like, medyo new pa rin kayo sa industry. Sobrang effective and natural ng acting nyo. Ano ba, like, coming from talent ba yun? Or say, coming from workshops? Ang galing nyo kasi. Sige ako na. Go. Ako, every time na meron akong breakdown moment sa eksena, siguro, marami na kasi din, kahit at a very young age, madami na din akong napagdaanan sa buhay. And siguro yun din yung nauhugot ko every time na kailangan ko ng breakdown moments. Hindi kasi ako sanay talaga makatanggap ng compliment sa mga tao na every time kasi na kina-compliment ako, nahihiya talaga ako. Mas okay pa sa akin na, though very thankful ako na sa mga compliment, pero hindi talaga ako sanay. So, nahihiya ako. Ikaw? Nulitan. Yung ano nga, yun. Performance. Yes. Same lang din. And siguro workshop. And syempre hindi namin may deliver yung hindi namin magbigyan ng buhay yung character namin kundi din dahil kay Direk Dan. Di ba? Di ba? Ayun, parang share ko na lang din nung after namin shoot yung teaser kahit wala siyang storyline. After na quick na session kami ng workshop kay Direk Dan, parang get to know each other na lang din. And no, hindi siya typical na workshop. And pinakang naalala ko na binigay lang niya sa akin na tip. No, nung time na yun, which is yun yung pinakawakan ko kung bakit ganun ko dineliver si P. Ang sinabi lang niya sa akin na parang GM alat ang ginagalingan mo, huwag mong galingan. I mean, simpleng sentence lang, pero may 2 linggo kong pinag-aralan yun. Na-realize ko nun yung difference ng film acting sa TV acting. Doon ko na-realize ko ano yung mini Direk Dan na ipakita ko sa PIP. So, I guess happy naman siya sa ginawa ko. Interesting na
bringing up mo yung workshop, yung getting to know workshop, this is for Almost Us, tama? Yes. Grabe, by getting to know workshop pa kayo, meron pa kayong natutunan nun about each other na, ay shucks, ganun pala si JM, ganun pala si Fiam. From that specific workshop, meron ba? Hindi siya yung typical na workshop talaga na makikita mo. Tulad sa Meisner, meron talaga kayong i-build up. Doon kasi sa workshop na tinuro sa amin ni Direk Dan, iba siya eh. Parang yung purpose niya nun, parang sinala niya kami sa, okay, GM, Fiam, ito yung film ha. Kasi that time, ang project na natapos namin is yung Ghosting. So it's small screen TV. So iba yung atake namin, gano'n. So parang gusto niya ma-warm up kami na film yung gagawin niya. Okay, ito, ganito, gano'n. So, yan. And ang pinaka-naalala ko na, up until now, dala ko pa din yung sinabi ni Direk Dan na every time na may breakdown moments, think about one box. And then every box, meron siyang mga memories. Diba? And then, para mga sense memory mo na past. And then, mag-focus ka na kumuha ka ng isang box. Pag nakuha mo yung isang box na yun, after mo makuha yung emosyon na kung ano yung na-feel mo dun sa box na yun, i-close mo ulit para makamove on ka. Yes, yun yung one thing na naalala ko na tinuro sa amin na Direk Dan. And sobrang effective nun kasi madadala ko yun habang buhay sa akin. Would you say na merong parts sa inyo na na-heal dahil sa movie na to? Dahil sa method na yun din. Diba? Like moving on. Yes. Meron. Oo naman, especially yung mga yes na lang. Baka ma-overshare ko. Yes. Bongga. Yes. Pero grabe halata naman na, well, number one, box office hit in its first week. Not only that, grabe yung gross niya. And halata naman na very effective nga yung naging methods nyo, workshops nyo, and everyone loves the movie. Like, wala akong narinig na bad review about Almost Us. Kaya congratulations, guys. Thank you po. We're so excited for more projects with JM Fiam. In just, mali natin, di ba? Kailan ba yung next project? Wala pa. What? Secret! Okay, abangan natin yan. But of course, syempre, kagaya ng sinabi ko kanina, JM and Fiam, meron tayong friends from the media dito who have their questions for you. They were able to submit their questions. Kaya naman, let's start things off with Push. Okay, we have here, our first question is for JM. Cinemalaya, Dan Villegas, indie films alongside the Love Team projects. It feels like you're building two careers at once. Which one are you betting on when no one is watching? Critical question, Bob. Well, noon pa naman inamin ko na after ko lumabas ng PBB and ayun, habang nasa proseso ako ng FDCP ng crash course nila from Meisner, siguro I can say yung pinangarap or ginusto ko na maging as an actor is maging character actor talaga. Kasi parang doon ko nakita yung complexity as an actor. And isa rin si Direk Joey Reyes na nag-explain sa akin kung ano yung pinagkaiba ng as a character actor and as a leading man. So, syempre yung choice na sa akin na doon ko parang sarap maging character actor, no? And then dumating si Maxine, si Child number 82 na character ako doon, syempre. Ilang taon na ako din yung character ko doon, bata pa. So, consider ko siya na character role yung ginawa ko doon. And nakakagulat lang na ang daming napansin nila or feedback nila na nakikita nila ko as leading man. So yun yung hindi ko na-expect noon na parang character yung ginawa ko dito pero leading man yung matay nila i-point out sa akin. So, I guess, siguro parang kahit huwag na lang ako pumili, parang hindi naman siguro masama kung pwede kong subukan parehas. Kung kaya ko naman, di ba? Kung may tatawid ko naman. So, ay hindi ko parang yung option na hindi mo kailangan pumili. Ganda ng sagot actually. Diba sabi niya, yes, go. Siya na yung sasagot for me. Yes! Yung ko, di ba? Perfect. But alam mo, JM, I like what you mentioned na parang goal mo talaga maging character role. Tama. So, if you were to choose siguro kung
a genre na gusto mo i-explore, na never mo pa na-try, anong genre yun? Action ba? Horror? Ay, horror na-try mo na eh. Action na-try mo na rin eh. Mini action siya sa Oo. genre. Siguro kung hindi ko alam kung anong genre, pero kung pagbabasahan ko lang yung mga yung feedbacks nila sa akin, base na sa observation ko, parang gusto ko magkaroon ng pelikula o gumawa ng pelikula na sinasabi kasi nila na parang ayun, maamay yung mukha ko na parang wala daw akong gagawin masama. So parang gusto kong gumawa ng Psycho. gusto kong gumawa ng pelikula na parang kukunin ko yung loob ng audience sa una, and then at the end of the film, lahat sila galit sa akin. Parang ganun. Parang masarap. May pa-betrayal effect. Butos. Yes, tara! na! Ako yung executive producer. Charis. Oh my gosh, bongga. Okay. Ang ganda nun, actually. Oo. Ganito yung palakpak ko sa'yo. Yes, hindi na isa. Fantasy, Lima. fantasy. Diba? Hindi ganon. Ganon. Ay, okay. I-manifest natin yan. Gusto ko na yun. Ganun lang role ko. Ay, gusto rin ni Kian yung role na yun, bongga. Ganon na yung role ko. Yes. Thank you so much, JM. Thank you for sharing. Okay, ito naman, si Fiang. Your question from Push. Okay, Fiang. Every shared glance with JM gets dissected by thousands of fans convinced they know what you feel. At this point, you even trust your own emotions, or has the noise made that harder than it should be? May isa lang masasabi ko dyan. Actually, sinasabi ko na dito sa madaming interview ko na mahirap pekein yun. As in, kung pinipeke ko yung sarili ko na kikiligin ako sa kanya, kung pinipeke ko yung sarili ko na nasasaktan ako sa kanya, or kahit anong emosyon na ipakita ko sa movie, ang hirap pekein nun. Kasi kailangan mo maging sponge para ma-feel din ng audience kung hindi na-feel mo nung ginagawa mo yung eksena. And hindi naman ako mahirap kiligin eh. Ang bilis talaga akong kiligin, swear talaga. And, yan, yun lang masasabi ko. Kung nakikita nila akong kinikilig sa movie, kinikilig din talaga ako in real life. Cute. Diba? What you see is what you get kay Fiang, actually. Ever since naman TVB, very authentic si Fiang. Pero, okay, ito. May follow-up question ako for Fiang. Kailangan kong malaman, of course, syempre as a public figure, kailangan minsan may pakasal, you know, kahit na you're hurting, kailangan putting a smile on. How can you stay authentic but at the same time protecting your boundaries pa rin? That's a good question. Actually, pag pagod kasi ako, pag pagod ako, hindi ako umalis ng bahay. Pag every time din na, kunwari, sabihin natin na pagod ako this time. Yung mga fans din kasi namin, alam nila kung kailan ka pagod. So, meron silang time na mag-respect sa time namin na if ever nakikita nila sa mata namin na pagod na kami, hindi na sila mamimilit. Kasi naiintindihan nila na tao lang din kami, pagod din kami. And at the same time, pagka hindi naman kami pagod, talagang friends kaming lahat. Ganon yung turing namin sa kanila. So yeah, pag ako pagod talaga, hindi na ako lumalabas. Kasi ayokong ma-judge again na, anak, sungit naman ito. So pag alam kong hindi ko kaya nang ngumiti or hindi ko na kaya magpatawa, hindi na ako lumalabas. Parang keeping that part Yes. private na lang sa'yo. Oh, I love it. Okay. Thank you so much, Fiang and JM. And maraming salamat to Push for your questions. Okay, ito naman. From John Bueno of Cumagao. Ito, for JM. Has the success of Almost Us sunk in yet? Honestly, yung pressure nandito pa rin. Yung daw kahit ang daming nagtatranslate na successful na yung film, nasa third week na kami dalawa, hindi pa rin namin siya feel na parang nape-pressure pa rin kami. Sana marami pang hindi fan ang makapanood, sana marami pang hindi fan yung maka-appreciate ng pelikula. Hindi lang para sa amin, kundi syempre doon na rin sa mga tao sa likod ng camera. So, kahit sa ilang beses na mabasa o may magsabi man sa amin na, congrats, blockbuster, gano'n na. Grabe yung gross, gano'n. Hindi namin siya feel, parang hindi siya kaya pumasok sa isip namin hanggat hindi kami satisfied na, okay,
ang daming casual viewers, ang daming casual na audience yung naka-appreciate ng pelikula. Parang yun yung goal namin, ganun tao. Totoo. And every time na nababasa namin na blockbuster, ganito, ganyan, parang hindi siya nagsisink in sa amin. Kasi, and at the same time, yung ito na sinabi na gusto namin na may mga casual viewers pa na makapanood na ma-appreciate yung movie namin. Parang inulit ko lang. Oo. Yes. Yes. Pero oo, totoo naman yun na parang mahirap talaga maging quote-unquote complacent sa product kasi syempre. Yes, kampante, di ba? Kasi kailangan parang gusto nila everyday may improvements, which kitang-kita naman kay JM Fiang. Yes. Okay. Ito naman for Fiang from John Bueno as well. Recent articles have been published about JM publicly admitting that he is courting you. And hearing that, do you feel kilig about this? Oh. May article? Sino gumawa nun? Hindi. Ganun. Totoo, may article? Yeah, on... Sorry guys, hindi na ako nakakapag-phone talaga, swear. Search ko yan mamaya, tapos update ko kayo pag kinilig ako. Kasi hindi ko pa talaga, swear, hindi ko pa alam. May article pala, kasi hindi na talaga kami masyado nakakapag-phone. And every time na meron kaming pahinga, hindi na talaga kami nahawak ng phone. Lagi kami naka-airplane mode, every time na meron kaming sariling habits na pahinga. So, may article pala about Curtis. Thanks. Thanks. Pero ito, Fiang, alam naman natin kapag may manliligaw, nakakakilig talaga. Yes. Ano yung siguro most recent na kilig moment mo? Like, with Okay. JM? Lumabas naman to, so pwede ko siyang i-share. Kung ano yung ginawa mo for my salubong birthday. Oh. Yeah. Kainis? Hype man. Nung time na yun, sinundo niya ako sa bahay ko. Tapos sabi ko sa kanya, sunduin mo ako dito sa bahay. Kasi pupunta ako kina mami. Tawag ito kina mami, doon ako sa salubong ng birthday ko. So ako, nakapantulog and everything. Kasi nga kay na mami ako tutulog. Nagpapatid lang ako sa kanya para for my salubong birthday. And nagulat ako, bakit tayo nandito? And nandun sila Derek Dan, nandun yung mga friends ko, nandun sila Ate Nicole, nandun yung mga glam team ko, and nandun yung mga admins. And meron kaming fans doon na nandun din sila sa loob. Andun yung writer, as in andun sila, Derek Kip. Andun lahat. So sobrang nagulat ako kasi buti na lang talaga naka-tengkay pa ako. Diyos ko. Kasi kung hindi, wala. Hindi ako mag-enjoy ng gabi na yun. Kung buti na lang naka-skin tint pa ako ng gabi na yun. Kasi punta ako kina mami nun. So yun yung pinaka-latest na ginawa niya for me. And sobrang na-appreciate ko siya doon. Kasi grabe talaga yung grabe yung planong ginawa niya. As in, wala akong kaalam-alam. Zero talaga. So, good job. Yes, diba? At least na-enjoy ni Fiang yung salubong niya. Perfect. Thank you so much. John Bueno of Kumakaw. Okay, ito naman we have from Metro.Style. This is for both JM and Fiang. Okay. You both received a lot of praise from your acting despite just starting after PBB. How do you deal with the pressure and how do you push yourselves to keep improving? Your turn. Sabi ni Fiang, your turn. Ano ba? Ako, well, tayo, dami naman traits na parehas na kami. So, parang sa amin, every time na nakaka-feel kami ng pressure, fuel na namin yun para mas pag-usayan pa kung ano yung path na gusto namin daanan, yung craft namin, pag-utihan pa. And, yun lang, as in, nasa workshop, at syempre, hindi enough yung workshop kung hindi ka talaga maglala ng pagmamahal dun sa ginagawa mo. Syempre, kung mahal mo yung ginagawa mo, magiging magandang outcome na. So, yun lang. Mahal namin yun, di ba? Yes, right. I love my job, guys. Super love my job. Yeah. Yes, that's it. Yes, love it. Thank you, JM and Fiang.
Ito naman, siguro, yung Almost Us, syempre, I'm, like what you mentioned, nafe-feel nyo yung pressure, box office, blockbuster. Siguro, paano nyo i-handle yung pressure na kailangan nyo i-top yun? Actually, pag-usapan na namin. Okay. yan. Pero dahil dyan, ikaw ang munang sumagot. Okay. Buang? Ikaw na ang Hindi, kwento. parang mas na-feel ko, namin, yung pressure na nung, ang dami nang nakikita na blockbuster, tapos gross na yung lumalabas. So, napapag-usapan namin na parang, shucks, kailangan yung next project natin mas higit pa. Kasi, well, isa yun sa mga natutunan ko sa Sinimalaya. Kay Kuya Bong din, Kuya Bong Navarro, na parang sabi niya, sa first project mo, sa first film mo, dapat laging mas better yung susunod. So, ayun, parang doon kami na-pressure naman nasa love team na kailangan. Siguro kailangan mas solid yung kwento na gagawin natin sa next project and sana mas lumawak pa yung reach ng film na gagawin namin. So, nasa part na yun, doon kami na-pressure. So, parang futuristic na kami. Ikaw, Piang. Sabi niya na lahat ng pinag-usapan namin, wala na akong idagdag. Siguro mas kung gagawa ka man kami ng panibagong film, siguro mas double na yung pressure. Kung ano yung naramdaman namin sa Almost Us, siguro mas double talaga siya. And, nakatulog siya. And, nasabi niya na kasi talaga lahat eh. Na yung pinag-usapan namin. Actually, kanina lang namin ito napag-usapan kasi nabanggit nga ni Ate Nicole na blockbuster, ganito, ganyan. And kami, napag-usapan namin kanina na, hello, what if? Yung mga what ifs na kami. Kasi syempre, kailangan namin maging futuristic, kailangan harapin yung reality, ganito, ganyan. So, natami namin what ifs, and siguro yung nagpapalakas ng loob namin, siguro yung mga fans namin talaga. Kasi hindi na lang mag-blockbuster ito kung di dahil sa kanila. Parang sila talaga yung reason. Yes. Yes, sa success ninyo. Siyempre gusto ko rin malaman, kagaya na sinabi niyo kanina, it's all about the story and the characters also. Meron pa kayong gustong, siguro, specific role as a love team or specific movie na gusto niyo i-try together for your next project? Ay, Ano ba ba? Nakaharap. napag-usapan din natin yun. Ano yun? Nakalimutan ko siya. Swear. Baka magkaiba tayo. Ikaw ito yung sa'yo, para maalala kay akin. Ako sa akin, siguro. I have! Okay. Diba? Go. You know Mr. and Mrs. Smith? Yes. That! Yes. Oh my gosh, parang kakaiba siya kasi sa movie, Mr. and Mrs. Smith, syempre ba siya? So, wala silang alam na secret agent sila pareho. And inutusan sila na kailangan yung isa. So, parang ang cool nun. For me lang for me. What's yours? Ano? Mr. and Mrs. Smith. Mas cute yung Mr. and Mrs. Ibarra. Ganon. Hindi sa akin, may seryoso. Hindi, Pinapatawa lang namin kayo kasi baka naboboard na po kayo. Same. Siyempre, hindi naman pwede magkaiba tayo ng gusto mo. Hindi, kung ano lang, kung baga, yun yung for me. What's yours? Siguro, mature drama, ganun. Na may pagka-romcom pa rin. Kasi yun yung kailangan mga Pilipino, kailangan nilang sumaya, di ba? Sa gulo ng Pilipinas. Gulo na lang Pilipinas. Grabe. Yes. I'm gonna run. Yes. Thank you.
Thank you, JM and Piang. I love it. Pero grabe, okay, mature drama. Yes, And maganda. also, Mr. and Mrs. Smith, i-manifest din natin yan for the next projects. Thank you so much. Ito, siguro, okay, we have another question from Capamilia Vines. This is for the both of you. Following the success of Almost Us, anong ay, na-answer na pala lang. Yes, we already answered that. Okay. Ito na lang. Working with the veterans on Love is Never Gone. Ano ang important lessons na natutunan nyo bilang new gen actors? Yes, which is on Prime, tama? Yes. Ako, one thing natutunan ko kay Miss D talaga is you have to be on time. Kailangan talaga, mahalaga kasi kay Mama D yung 1 minute. 1 minute, kung dumating ka na, kung call time mo 11, dumating ka ng 11:01, you're still late. Kasi hindi ka dumating on time. So mahalaga, yun yung one thing na sobrang tumatak sa akin kay Miss D na be on time. You have to respect yung time ng ibang dumating ng on time. And at the same time, pag ginawa mo yun sa kanila, babalik din naman sa'yo yun. So be on time talaga kay Mama D. Ayun din, same nga. Parang more on pakikisama sa lahat ng katrabaho mo. Hindi tips sa paano ba bumilig sumiyak, paano magpakilig, paano magpatawa. More on, iparamdam mo na tao kayo lahat sa set. Ganun. Actually, totoo yan. I feel like super important ng work ethics para Yes. tumagal sa industry. Actually. Beautiful, yes. Thank you so much to Capamilia Vines. Last question from one of our friends from the media. We have from Cinema One for the both of you. What do you think makes you a good partner? Wow. Oh, that's a very hard question to answer. Good partner? Parang pag sasagutin ko kasi siya ng sarili ko, parang self-proclaim. Ako sasagot sa'yo, ikaw sasagot sa akin. Pero hindi naman masabi na self-proclaim lang. Like parang ano ang green flag ni Yes. Yang? Ano ang green flag ni JM? You first. Hindi, parang generally, parang siguro ang laking factor na best friend kami sa loob. Na sa PBB, sa bahay ni Kuya, na parang mas doon pa lang komportable na kami sa isa't isa. Doon pa lang na kilala na namin yung isa't isa. So, kung ano man ipakita niya sa akin na hindi magugustuhan ng iba, wala akong paki doon. And vice versa, ganun din ako sa kanya na parang baliwala lang sa amin dalawa, which is ang laking factor nun kung bakit mas nagiging strong pa yung band namin as a partner. Actor? Saan yung green flag ko dun? Hindi, generally. Mabigay ka. Stretch. Siguro green flag. Yung verde Alam ko sa mo. bird. Hindi. Siya nga, yung authenticity mo. Kasi, parang that shows na hindi ka, wala kang sikretong itinatago sa akin. Yes, honest. Yes, I. Ano ba yung yes, I? Search niyo guys yung yes, I. Ako, nagamit, kaka-yes, I ko to sa mga friends ko, nagamit ko tuloy dito. Ako, sa kanya, yung mga green flag niya, sobrang dami talaga. One thing na sobrang green flag na is, sige, magbigyan ka tatlo. Magbigyan. Nahihiya si JM. Nabiyak ako. Char-char? One, sobrang, anong tawag dun? Go with the flow. Anong tawag dun? Chill, May other term. laid back. Huwag na nga yun. May ibang term dun eh, pero never mind. Next, very understanding siya. Understanding, respectful. Sige, dun na lang muna. Yes, I love Nahihiya it. siya. Oh, shy time. Sabi niyo, next question, please. I Shy love time? it. Shy time, di ba? Thank you so much, Cinema One. Grabe, halata naman na meant to be. Yes, good partners sila for each other. Yes, palampakan po natin JM Fiang.
But, of course, we have another question from one of our friends. Franz Sahorda, take it away. Hi, good afternoon sa inyo guys. Congratulations sa almost us. Thank you po. Sa hosting din. Okay, question. Okay, now let's proceed. Nabanggit na kanina. Let's talk about Love is Never Gone. So, sa mga hindi pa nakakanood, how would you describe your characters here? Tapos, how do you see yourself, gaano kayo na-challenge in portraying your characters here? Napanood ko na yung episodes 1 to 4 and parang iba rin to. Ibang JM yung din papanood na. And for sure, pa stretch pa to. So, how would you describe your characters? And paano kayo na-challenge dito? Ako si Ryan Verona. Sa mga hindi po nakakalam, ako po si Ryan Verona. Ako po ang prinsesa ng mga Verona. And yung character ko dito, sobrang layo sa kung ano yung ugali ko. Sobrang layo niya kasi ano ba? Meron kasing time na sobrang maka-family siya. And meron ding time na dumadaan, sa Joy? Meron mga times na sobrang mahal na mahal niya yung family niya. And may mga times din na gusto niyang kalabanin yung parents. So, makikita niyo yung shift. Hindi ko in-spoil kaya ang tagal ko mag-isip eh. So, makikita niyo yung shift ng character ko po sa episode 6. Kasi doon talaga makikita niyo na kung sino yung pinipili ni Raya. Sa akin, una pa lang challenging na kasi nung binigay sa amin yung papel ng character namin, parang that time, SRR, and then may papel na rin yung character namin dito sa Omosa, so parang, isa yung iniisip namin na kailangan hindi magta-translate sa audience na iisa yung reaction, iisa yung emotion na pinapakita ng actor na to. So, dun, una pa lang pinag-aralan na namin. And for me, I can say na mas challenging si Ronnie kaysa kay RR dito sa Omosas. Kasi yung lalim kasi ni RR, ni Pip, is about sa relationship about sa romance, sa relationship niya kay Bulots. Si Ronnie, yung lalim niya about sa buhay. Kasi wala siyang parents, wala siyang kinukupkop na lang siya ng side ni Kuya Joshua, ni Teo. And siya yung mismong bumubuhay sa sarili niya. Hanggang sa dumating na rin si Raya, na hindi natin alam kung ano ba to, blessing o problema. Di ba? So maraming branches kung bubuuin mo yung character arc ni Ronnie compare kay RR. Looking forward to that. And ano sa inyo? Kasi, okay, ang pinag-usapan din sa serye na to, for you, Fiang, is gaano kayo naging close ni Miss D dito sa paggawa. So, my question would be, okay, so how would you describe your relationship off-cam with Miss D? Ano yung, kanina bagit mo na yung natutunan. Yeah. Pero how would you describe what do you think, paano kayo naging ganun ka-close ni Miss D? What is it about yung pagsasama nyo sa serye? Actually, kami ni Mama, every time na wala pa kami eksena, lagi akong pumupunta sa kwarto niya para guluhin siya. So, lagi ko siyang ginugulo na, minsan, pagka natutulog siya, yakap lang ako. And then, pagka wala pa kami, hindi pa namin eksena, pupunta naman siya sa kwarto namin nila Jane, nila Ivana na, wala, magkukwentuhan lang kami about mga chismisan. Mga typical na chismisan lang na ginagawa namin ni Mama. And sobrang, I can say na super close kami ni Mami. As in, kaya ko na mag-open sa kanya. Ganong point ng closeness namin. And nakakatuwa kasi at first, natatakot talaga ako kay Mami. Kay Mama D, natatakot ako na, napagulutan niya ako, ganito, ganyan. Pero, parang first day pa lang ng taping namin, naging close na kami. I don't know how, pero bigla kami nag-click. Maingay din kasi si Mama D. Yes. Yeah, I was thinking, wow, si Fiang naging close kay Miss D kasi everyone knows na parang si Miss D hard to please. So parang wow, ito in an instant, diba? So, anyway, last question na lang for the both of you. Okay, so
looking back kasi napanood namin kayo sa PBB and everything, ano yung sa tingin niyo yung biggest misconception about you two? Hindi as a team, kuna as individually, na feeling nyo nabasag na ngayon and everyone is like, wow. Hindi, yung parang kumbaga, ano yung tingin na sa inyo before na wala na ngayon, nabasag na. Ay, may sagot ako dyan. Pagiging singer ko. Yes! Wala kayo singer na kasi ako ngayon. Ikaw muna. Yung pagiging nonchalant. Medyo kasi, go. Hindi ko na po. Hindi kasi ako, hindi ako aware kung anong tingin sa akin nung nasa loob ako sa tingin sa akin sa labas. Though alam ko maraming negative. Kumbaga sa akin, kilalanin niyo ako kung hindi ko na kontrolado kung magustuhan nila ako o hindi. So, hindi ako aware. Siguro, yung yung part na yun na lang, wala. Kasi hindi talaga aware kung Hindi ka conscious at hindi ka... Yes. Same with you ba, Fiang? Or... Yung pagiging singer ko na lang. Naging singer But I was there in your concert, ang galing mo girl. So, anyway, congratulations guys. Well deserved ang mga blessings na yan. More to come, please. Thank you so much, Sir Franz. Ngayon naman, we would like to call on June Lanning. Hello! Yan. O, kanina binanggit si Miss D kasi, so kaya sa-segue na ako, no? Ang tawag sa ni Miss D, Piang, is may little shrimpy. O, nilig mo daw sa shrimp. At pinagluto ka niya, kahit may allergy siya, pinatikim na lang niya kay Danica. Kung masarap. Yeah. So, na-touch ka doon. Sobra ka. Super, kasi time na yun na inaya ko ni Mami mag-vlog. Fiang, let's vlog. Sabi ko, go, Mami. And then, what do you want? Do you want to do mukbang? Sabi ko, yeah, sure. Sabi, nagtanong siya sa akin, what do you want? What do you want to eat? Sabi ko, Mom, my favorite food is buttered shrimp eh. Pero I know you're allergic, so huwag na lang. Pero sabi ko, Mom, gusto kahit hindi... And then ako din nag-request na gusto ko talaga ng buttered shrimp. Pero nung time na yun, hindi ko naman siya inayang kumain kasi I know she's allergic to shrimp. Pero very na-touch ako na, It's so nice, no? nagulat ako na niluto talaga ng nanay ko. Yeah. Ang bongga, no, Piang? Kasi, linawin natin. Kasi may iba na, kasi tinanong si Miss D, tapos alam mo si Miss D, di ba? Kilala mo siya, parang nakaganon siya. Kala, nagtataray siya. Nakakaloka doon sa isang video, didig ang kulay ng ibang mga intrigera, di ba? But she will never do that to you. Kasi No. nagmamalaki ka niya sa amin eh. Yes, no, Grabe. never. At saka, yung mga, hindi kasi nila kilala si Mami D. Hindi nila kilala si Miss D bilang nanay. And hindi nila kilala si Miss D pagka walang camera. Nakakapag-judge lang naman sila pagka may camera. Pero pag nakilala talaga nila si Miss D ng gusto, masasabi talaga nila na sobrang bait ng nanay ko. Tsaka minsan, di ba, parang may mga reaction siya, kala mo Yes. nagkakasabilan. Mm-mm. So, pero yun nga, depende kung binigyan ng intriga ng iba. Yes, depende na sa tao yung mabibigyan talaga nila ng meaning. Pero one thing is for sure, na sobrang bait talaga. Yun talaga yun. At kung love na love ka ni Dina, eto, si JM naman, nagulat si Miss D. Kunento niya sa amin, kasi nung mag-guest kayo sa House of D, nagulat siya nang ini-introduce mo sa kanya si JM kasi hindi niya namukaan. Yeah. Ang gwapo-gwapo daw kasi ang kala niya nung una si JM kasi nung una pala niya makita, nakawig na red, tapos parang yung itsura, ang itim kasi iniitiman pala siya ng makeup, di ba? Tapos sabi ni Miss D, my gosh, kala ko, he's dugyot, pero ang gwapo. Naloka daw siya. Naloka siya sa itsura ni JM na. Hindi, yung kala niya kung sino yung pinapakilala mo, di ba? Oo. Yan. So,
anong naging reaction mo nung hindi niya talaga nakilala at all si JM? And JM, ano yung reaction mo na, ay, gwapong-gwapo sa'yo si Miss D. Siya na lang yung After sumagot. O sige, JM, yan. Ikaw, ano Gwapong-gwapo. reaction? Oo. Ako, ano? Ako natawa lang talaga ako. Pero nagulat ka nung hindi ka niya pinapansin. Oh, kasi hindi niya raw alam na ikaw si JM. Ang alam niya, yung itsura mo doon sa show niyo, di ba? Kasi madalas po nun, sila sa Unit 1 and ako sa Unit 2. Yes, she explained So, that. Magkaiba kayo ng Oo. media. So, she just saw you sa StoryCon, tapos in character na, nagkaroon na Oo. kayo look test eh. Saka every time na wala pa akong shoot nun sa unit ko, pag tumatambay ako sa unit nila, lagi lang ako nasa labas, hindi ako pumapasok sa kanila sa dressing room nila dun sa malaking bahay. Kasi nahihiya ako. Yung parang one time nun, pinakilala sa kanila. Pinakilala ako ni Fiamma and Miss D. So, Miss D ako si JM. Tapos nakanta siya. So, nung sinabi po niya yung time na yun, yung vlog na sa kanila, na hindi niya ako namukha na, opo, kaya po pala. So, hindi ko alam, natatawa lang ako, pero syempre, at least, effective yung ginawa nilang appearance ni Ronnie. Pero yun nga, gwapong-gwapo siya sa'yo. The way na kwento siya sa amin, parang sinasabi niya na talagang bagay kay Piang. Parang boto siya para sa kanyang My Little Shrimpy, ha? Wala teary-eyed ka. Parang na-touch ka. Nahihiya po yan pagka ganyan. Nahihiya na siya sagutin. Pero guwapo mo naman talaga. Diba? For Miss D to say that, diba? Sabihin mo, yes, I. Thank you pa naman kay Miss D. And na-appreciate ko po sobra. Hindi ko na lang paano po i-explain, pero na-appreciate ko po. Pero yun nga, syempre si Miss D kasi, kilala nga siya ng mataray, no? May mga inireklamo na rin siyang mga young stars na naging co-star niya, na may mga attitude, di ba? Pero kayong dalawa, puling-puli siya sa inyo, di ba? Sobrang nyo na-appreciate yun. Sobra, as in sobra po. And kahit ako, una pa lang, hindi ko rin ini-expect na ganun yung closeness nila ni Fiam, na grabe, talagang nag-click kayo. Hindi yan, walang script yan. As in, isa rin ako sa hindi nag-expect nun. So, ramdam ko kung gaano ka lalim yung mga nila as mag-ina. May script man o wala. Pero nangangahulugan kasi yun na, mabait kayo, di ba? For Miss D na talaga nagustuhan kayo na siya pa nagkukwento sa press, di ba? Yan. So, syempre, kaya kami nga lalo namin kayo na-appreciate, di ba? Yan. Thank you po. Thank you. And syempre, good luck and syempre, congratulations sa latest movie nyo. Thank you Si po. Miss Rosel and si Kid Monteverde, grabe na. Sabi niya, third week na, malakas pa rin, ang dami pa rin nagpapascreening. May mga screening na talaga namang sold out and they're very, very proud of JM Piang watching. Congratulations! Thank you so much, Sir June. Ngayon naman, we have here a question from Miss Jamie Ortega of Soundcheck Manila. Dito na lang. Upo na lang po ako. Hi guys! So, ang question ko ay, so first of all, congrats sa movie nyo. Na-invite ako ng fans nyo sa isa sa mga launch. So, sobrang ko nagustuhan yung mga character. Si Janine parang relate ako sa pagiging fangirl and bubbly. Tapos kay JM, very galing na acting nyo. So, ay nakita ko recently yung sa vlog ni Miss Marisol Soriano. Parang nag-acting workshop ba kayo doon? Or parang nagkaroon kayo ng parang acting scenes? So, kamusta experience? What did you learn from her? And how was it like doing that project with her? Thank you! Ako talaga po nung time na... Actually, sobrang natatakot ako. Sobrang kinakabahan ako kasi yung eksena doon, kailangan ko siyang sigawan. And sinabi talaga din sa akin ni Miss Marisol na, sige lang, sigawan mo ako. Gusto niya talagang sigawan ko siya. And ako natatakot ako talaga and nahihiya akong sigawan siya. I
Ayun, sinabi lang sa akin ni Miss Mercer na kaya mo yan, sigawan mo ko, kaya mo yan. Tapos nung natapos na kami, doon ako parang, tapos na. Kasi sobrang nahihiya talaga. Nahihiya po talaga ako na isang karangalan masigawan ng isang Maricel Soriano. So, very, very nakaka-happy po talaga. Same lang. I mean, kinabahan din po. Pares naman po kami kinabahan na time na yun. Kasi first time niyang ginawa yung segment na yun. So, on the spot din. And ang nakakakaba rin, mga iconic lines na galing po mismo sa kanya. So, parang, ano ba yun? Nakakahiya kung hindi namin ma-deliver sa kanya ba po mismo. Tapos siya pa yung mismo yung co-author. So, parang, before and after, andun yung kaba na parang napawi lang nung nagbigay siya ng tip sa amin after nung namin dalawa. So, malaking karangalan ng maka-eksena ko sa Miss Maricel. And plus, nagbigay tip na galing pa po sa kanya. So, Ano ang mga tips niya din? Secret! Sige, para sa inyo Sabi lang. na lang. Sige, thank you guys and congrats! Thank you so much, Miss Jamie Ortega of Soundcheck Manila. Okay, wait. May follow-up question lang ako kasi nakita ko yun sa TikTok actually, nung yung workshop niyo. Tapos sabi ni Miss Maricel sa'yo, ang galing mo, Fiam, after. Ano yung na-feel mo? Actually, hindi siya nagsisink in sa akin. Nung time na sinabihan niya ako ng personal. Kasi, nandun pa din yung kaba ko na, shocks. Nasigawan ko siya ng buong ko. So, parang ako nahihiya pa din na nandun pa din yung kaba ko. So, nung napanood ko na lang siya, doon ko na nga, sinabihan pala ako ng, thank you. Very good. O, diba? Okay, last two questions for me. Siyempre, ako, I always see yun nga sa social media, people always say na stars are born sa inyo. Parang kayo talaga yung next na patok talaga sa, as actors and actresses. So, ano yung nafe-feel mo na this is what people are saying about you, how talented you guys are? Ang laking pressure nun. Super laking pressure nun kasi kasi kami as an actor nag-overthink din kami naman na tama ba yung ginagawa namin, tama ba yung nagawa namin. And masabihan ka ng mga ganong klaseng salita. Though maganda siyang maging fuel para kung may gagawin ka mga other film or other teleserye, kargado ka. Pero at the same time, sobrang laking kaba nun, sobrang laking pressure nun for us. Yes? Yes, Ikaw, JM. ganda na, pressure din. And siguro, as an actor naman, parang mas ako personally nakafocus ako sa craft ko. Mapag-usayan ko, magawa ko ng tama yung mga role na ibabato sa akin. Ayun, parang hindi ako nakatingin sa star, o yung spotlight, highlight, gano'n. Basta ako, as an actor, ang focus ko lang, magmarka yung role na gagawin ko, kahit hindi ako, yung role. Sa gano'n ako nakatingin. Galing ng mindset nila. Grabe, Napakaganda ng galing. mindset niyo. galing I mo. love it. I love it. Yes! I love it. Feel ko ikaw na yung next host dito. I know, right? Manifesting. Pero kailangan, pag ako'y nag-host, kailangan tatawa na ka na. Like, yes, Yes, I love it. kailangan magpatawa ka nga. Okay, ito na lang. Para to conclude our spotlight press con, very light lang to. Mensahe para sa isa't isa. Oy! Yes! Kasi nakakahiya, hindi kami nagme-message sa isa't isa ng mga very sweet, yung mga very meaningful na mga words. Kasi ang asaran namin lagi dapat wrong grammar. Okay. Yes, no didut. Hi, Bess. Teacher, ikaw na.
Una-una syempre, Thank you for the love. proud na proud ako. Makinig ka ba hindi? Sorry! Ay, sorry. Okay. Hindi lang. Proud na proud ako. Hindi lang sa pelikula natin. Kasi, Ang weird. cringe! Ang weird pa! Hindi kami nagkaganto-ganito na ano-ano. Parang, sige, try natin. Seryoso. Yung galing sa heart. Ay, may natawag! Break. Go. Ayun. Alam mo? Oh, hindi, basta... Umuwi. Hindi, proud na proud ako. Hindi ko man madalas masabi sa'yo, sobrang proud ako sa'yo. Sa ginagawa mo as, bilang tao, bilang artista, bilang actress. Yes, Sobrang proud na proud ako sa'yo. And, yun lang. Yun lang. Lagi mo alalahanin lang na lagi lang ako nandito. Naiyak ka na! Hindi, kung kailan mo gusto, call me. Ano kung kailan mo gusto? Ha? Ano yan? Gustuin mo na. Hindi, kung kailan kailangan mo ng tulong, tama ba yung grama? Wala nang iintindi no? Ang gulo na natin dito. Wait lang, patanggal ako ng pa. Hi dear. Ang cringe ba? Always remember? Okay. Cringe na to ha, pero gagawin ko to. Tinanggap niya na lang eh. Kung ano man yung problema mo mabag. Oh. Huwag na, cringe. Ayun. Hindi ko Sige kaya. na. Kahit one I'm sentence. very proud of you. Yun. One lang yun. Yes, one sentence. Pero syempre, ending it with a bang. O, di ba? Makapakan po natin, JM Ibarra and Fiam Smith. Syempre, before we let you guys go, mensahe niyo para sa supporters niyo. And syempre, Almost Us, go ahead. Ayan, so mga nakapanood na po ng Almost Us, maraming salamat sa JM Fiam, solid ko, solid ni JM. Maraming salamat po sa suporta na binigay niyo sa amin. Talagang, feel na feel namin po yung mga suporta na pinaparamdam. Ano yun? Ay, ano ba yun? Ito. Ha? Iba? Ito. Hindi naman, hindi mo ako dapat ito. Ay. Ang gulo-gulo. Maraming salamat po sa suporta na binigay niyo sa amin. Talagang feel po namin. Pag kami free time po kayo, dinner tayo. Thank you guys. Love you. Ikaw na! Ayan, gusto ko lang din po magpasalamat sa patuloy na sumusuporta sa Almost Us na tulungan niyo pa po kami promote yung pelikula hanggang nasa sinehan pa. Ay, oo, tama. Bukas na, May 22. Ang episode 5 and 6, 2 new episodes ang mapapanood niyo every Friday. Kaya naman huwag niyong kalimutan na i-download ang Prime Video na app at mag-subscribe na. Dahil sa Prime Video na lang po mapapanood ang Love is Never Gone. Thank you so much! Palakpakan po natin ulit. JM Fiam. Siyempre, Yes, go. Siyempre, maraming salamat po sa JM Fiam Official and JM Fiam Loyalist for the support. Maraming salamat din po Maraming salamat din po sa Fiangiverse, Fiang Global, Fiang Slayers, and Fiangi Solid. Maraming salamat guys. I love you all. Thank you. Mama, chuchu. Yes, thank you so much once again, JM Fiam, back here on Star Magic Spotlight Press Conference. Maraming salamat to all of our viewers for joining us. Friends from the media, thank you so much. But of course, hindi dito magtatapos ang episode natin as we have another amazing guest joining us in just a few minutes. Again, my name is Ayana Furlas and I'll see you guys in a little bit. Stay tuned. Bye-bye.